Kabilang sa mga bagong proyektong katatapos lamang ay ang dredging ng Papaya Creek sa San Antonio, Nueva Ecija. Ang dating tubig na nasasayang lamang, ngayon ay higit ng pinakikinabangan. Itong desilting work na to, double purpose to. Aside dun sa pagkakahukay na yung sa napapalalim yung sapa, nagiging farm to market road din yung dito sa roadway embankment. Ngayon, ang kulang na lang dito, mabatuhan yung buong stretch, mahigit 4 na kalahating kilometro yung nagawa dito. Ang kakulangan na lang ngayon, yung pagbabato doon sa buong area. Malaking bagay na pagkagawa itong sapa na ito dahil kasi dati-dati kambing nga lang nakakadaan dito. Ngayon, nakakaraan na ang mga magsasaka na itatawid na nila yung kanilang fertilizer at saka yung mga crudo na dati-dati pinapasan o kaya binabangka lang dito sa sapa nito. Ngayon, direkto nakakating na sila sa mga kanya-kanyang bukid. At ang benepisyong maganda nito, yung upang karyada o yung hakot sa tag-araw na kanilang pag-aani, dati-dati inaabot na 50 pesos per kaban. Ngayon, 10 hanggang 15 pesos na lang ang magiging rate, ang magiging upa ng mga nani ng mga taga-barangay ko, kaya malaking bagay. 3,000 hektaryang mahigit ang nabibiyaan, lalong-lalo na ng pagkagawa nitong sapang papaya. Gaya po ng pagdadala namin ng pataba, sa halip po kami binabangkala namin ang aming mga pataba dito sa pampapaya. Ngayon po, ginhawa na. Nakarating po ang mga tricycle doon po mula po sa dulo na yun. Kaya po malaking ginhawa ang natatamasa ng mga magsasaka rito sa aming barangay. Inilunsad ng National Irrigation Administration sa pagbubukas ng taong 2009 ang SSIA o Sustainable System of Irrigated Agriculture. Isang programang tututok sa paggamit ng tamang pamamaraan sa pagsasaka, organic farming at water management. Makalipas ang ilang linggo, sumubok na sa bagong pamamaraan ang mga magsasaka sa Nueva Ecija. Kabilang narito si Kuya June na gumamit ng organic fertilizer sa kanyang 1 hektaryang demo farm. Itong SSIA ay napakaganda at ito nga ngayon yung ating palayan na sinubok ko itong programang ito kung paano mapapaganda at makakatipid tayo dun sa konsumo ng pagsasaka. Kaya mapapansin natin na parang epektibo yung organic fertilizer na ginamit namin. At dito po sa nasasakupan namin ay mapapansin mo talagang malaki yung naging pagbabago ng ating pananakahan sa pamagitan ng magandang patubig. Magkakaroon tayo ng magandang ani dito sa aming nasasakupan at sa buong nasasakupan ng Eucris. Ang regular na pagbisita at konsultasyon ng pamunuan ng NIA at IPRIS sa mga Irrigators Association sa iba't ibang lalawigan ang itinuturong dahilan sa epektibong pagpapatupad ng mga proyektong isinusulong ng pamahalaan sa larangan ng pagsasaka. Pagkakaisa, pagsuporta at pagtalima sa iisang programa. Kami labis na nagpapasalamat sa ating mga magsasaka, sa ating mga Farmer Irrigator Association leader, presidents at saka yung kanyang mga staff na tumutulong sa atin kung paano natin mapapaganda ang income ng NIA. Sapagkat sila naramdaman nila na kami sa NIA mismo ay hindi lamang yung makapag-deliver ng tubig, the right amount of water, the right time sa kanilang mabukirin, kundi tumutulong pa rin kami kung ano yung mga kailangan, yung mga inputs, mga incentive na binibigay ng ating pamahalaan. Ang pinaka-importante na nakita namin talaga is the close coordination or partnership. Walang magawa ang National Irrigation Administration kung hindi mag-cooperate ang mga irrigators associations natin o ang mga magsasaka. In like manner,
wala ring magawa ang mga magsasaka kung sila-sila lang. Dapat nandyan din ang National Irrigation Administration who will look into their problems in terms of water management, in terms of operation and maintenance of our national irrigation system. And given that, there is an assurance na we can increase our area irrigated and we can increase the yield per hectare. So given the increase in yield per hectare, lalong-lalo na kung ma-reduce natin ang production expenses o production cost, sigurado ang net income ng mga magsasaka malaki. Siguradong masayang-masaya ang mga magsasaka natin.